Nandito kami ngayon sa Scuba Studio, San Juan City dahil gusto naming malaman kung paano lumangoy na tulad ng isang sirena. Guys, sino ang magpapakita sa inyo kung paano lumangoy? Mermaid style. Kasama namin ang dalawang mermaids na sina Odessa Bulgarin at Jen Abadilla! At ang monofin man na si Martin Zapata! Okay, Ate Odessa, may tanong ako sa iyo. Anong paghahanda ang kailangan gawin dito? Kailangan lang maging comfortable tayo sa tubig. Oo, huwag tayong matakot na malalim kasi based on scientific facts, hindi naman tayo talaga lulubog. Lagi tayong lulutang. Buoyancy ang dahilan ng ating paglutang. Ito ang natural na kakayahan ng tao na lumutang sa tubig. Pag nasa tubig ang isang tao, tinutulak ng weight o bigat niya ang tubig pababa. At pag nangyari yun, itutulak naman siya ng tubig pataas. Isa pang factor kung bakit lumulutang ang tao ay ang ating lungs. Puno ito ng hangin na magaan. At tulad ng balloon, natural na iaangat ng hangin ang ating katawan pataas, papunta sa water surface. Meron tayong tinatawag na relaxation breathing. So kailangan mo siyang gawin for 2 minutes at least para mag-stabilize, bumaba yung heart rate mo. Basically, yun yung pinaka-foundation mo sa free diving, yung breath holding. Ang free diving ay isang uri ng underwater diving kung saan walang ginagamit na scuba equipment. Tanging ang skill sa pagpigil ng hininga habang nasa ilalim ng tubig ang kailangan. Ito po yung mga equipments natin para sa mermaid swimming, no? Siyempre yung buntot, pero iba-iba yung materials na ginagamit. This is silicone. This is perfect for underwater photoshoot. Pero pag nagtuturo kami, ginagamit namin tong material na to, lycra. Sa loob nitong lycra na to, nilalagyan ng tinatawag na monofin. Ito yung monofin na ginagamit ng mga professional freedivers. Ito, malakas yung power nito sa ilalim. Sa world record, ang pinakamalalim na naabot na ng tao gamit to is 128 meters or 130 meters. So, ginawa ng mga nangarap maging sirena, ginamit yung konsepto ng monofin. So, ito ngayon yung monofin na ginagamit para sa mermaiding. Ang monofin ay tulad ng flippers na ginagamit sa swimming at scuba diving. Pero ito ay may single surface na nakakabit sa foot pockets. Nakakatulong ito sa propulsion o pag-create ng force. Basic movement para matuto ka lumangoy ng mermaid style, kailangan mo matuto ng dolphin kick. Ginagamitan siya ng monofin. Tapos, ang movement mo doon dapat hindi nagbe-bend yung knees. Tapos, dapat ang thrust mo nanggagaling sa hips. Sa dolphin kick, dahil sa full rolling body movement, nagkakaroon ng oscillation o regular back and forth movement ang monofin sa dulo ng mermaid tail. Dahil dito, nagkakaroon ng malakas na thrust of force that pushes a mermaid forward. Backflip. Ginagamit kasi namin to normally sa performances, but it's actually the normal backflip na ginagawa ng mga tao sa land, but it's actually a lot easier in the water kasi weightless tayo sa tubig. Sa wave naman, ang ginagawa namin doon is ginagawa namin yung tinatawag naming duck dive. So, tinuturo namin yan duck diving. Bibend ka naman ng 90 degrees, tapos pinapalo namin yung buntot para mag-create siya ng wave sa tubig. Back wave, it's the same technique. Yun nga lang, nakahiga ka. Parang floating ka, magsisimula. Bilang freediver, bilang mermaid, we have a very intimate connection sa marine life and environment. So we also promote yung conservation. And we try our best to raise awareness. Ang tawag namin sa sarili namin, mermaids with a cause and with advocacies. So yun nga, pagtuturo ng mermaids, tinuturuan din namin sila na mahalin yung karagatan. Salamat sa ating mga mermaids, kanila Ate Odessa Bulgarin at Jen Abadilla. Palakpakan naman sa sigawan! At salamat din sa ating monofin man, Martin Zapata! Yay! Salamat, thank you guys.
I-Believers, tutok lang kayo dahil mas marami pang exciting experiments ang naghihintay sa inyo sa pagbabalik ng I